mga kababayan, speaking of Vice, dito po tayo, mga kababayan. Unahin natin, buko dyan kay Vice, unahin natin mga kababayan, itong kay Sara Duterte or Office of the Vice President na pinagbawalan daw ang DZMM. Naku, binaban, no? Sa madaling salita, ban po, hindi po ina-accredit, no? Ang DZMM na report or teleradyo or media sa Office of the Vice President. Bakit kaya? Kasi nga po mga kababayan, ito po, bago po tayo mag-react, syempre sabihin ko po sa inyo at ipapanood ko sa inyo kasi sasabihin na naman ng mga DDS to, fake news yan, hindi totoo yan, walang ganyan. Ito mga kababayan, ipaparinig ko sa inyo ha. Hindi naman magreklamo po itong DCMM anchor na si Alvin El Chico. May nakapagsabi kasi sa... Diba? Kung hindi po totoo. Yeah? Mga kababayan, mamaya po mag-react po tayo. Ha? Wag po kayo, mga DDS, wag po kayo magalit dito. Siyempre, karapatan din po natin mag-react. Kung karapatan nilang mag-ban, karapatan din po natin mag-react. Bakit? Sila lang po bang may lieg? Sila lang po bang anak ng Diyos? Bah, hindi po pwedeng ganun. Kahit pangit ka, anak ka pa rin ng Diyos. Kahit nga magnanakaw ka, anak ka pa rin ng Diyos eh. So ito po, pakinggan nyo mga kababayan. May kasi sa akin, ewan ko kung totoo, si Alvin El Chico po ito. Na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Ay, teka po muna, hindi nyo po pera yun. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President ay pera ng taong bayan. Yes, tax. Hindi po pera ng Vice Presidente. Tama. So, ibig sabihin may public interest po yun. Hindi mo pwedeng iban dahil lang ang pagturing mo ay may bias. Pag may bias sa sinasabi mo, hindi reklamo mo. Tama. Sa pamunuan kung may bias yung report, hindi ho ba? Katulad dito sa atin, kung meron mang problema sa ating pagbablog or sa ating pagla-live, hindi reklamo ninyo. Kasi lahat naman po ng ating live dito at lahat naman po ng ating pag pinag-uusapan dito ay naka-base po tayo sa mga balita. Hindi po tayo nag-iimbento ng kwento at hindi po tayo gumagawa ng kwento at higit sa lahat, hindi po tayo fake news. Yeah, ito, katulad kay Vicente Santome, pagigilitin ako sa liig. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga DDS na nagsabi kailan ka magilit ka na. Putang ina, ano ba yung hamon ko? Di ba ang hamon ko? Kung makauwi si Digong ng Pilipinas ng buhay, magigilit ako sa liig. Nakauwi na ba? Di ba hindi? Bakit ako magilit? Hindi naman ako bobong DDS. Yeah? Pauwiin yung unang buhay si Digong, kikitilin ko buhay ko, gigilitan ko liig ko. Paano ko nga magilit ko? Hindi pa nga nakauwi. Yeah? Gilitan nyo na lang sarili ninyo. Yeah? Ito. Bakit? Bakit? Dahil part owner si Speaker Romualdez sa DZMM. Kaya ano naman yan kung part owner? Di ba? At assuming, kahit sabihin mo na, sige, pag-aari, part owner, ang mga majority owner ang mga Romualdez, anong karapatan ninyo para iban? May nakapagsabi kasi sa akin, ewan ko kung totoo, na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Ay, teka po muna, hindi nyo po pera yun. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President ay pera ng taong bayan. Diba? Ma'am Ana Estrabon, hello po at sa Serisa Force. Esperanza Labios. Yeah? Ito po mga kababayan. Narinig nyo po ang reklamo ng isang anchor ng DZMM Radio or si Alvin El Chico. Ngayon mga kababayan, itong si Alvin El Chico, isa po itong anchor na nagtrabaho po siya under, no, sa pamamalakad ni Romualdez dyan sa DZMM. Okay, sabihin natin, si Romualdez isang part holder dyan, or isa sa nagmamayari, major holder dyan sa DZMM. No? Hanggat yan po ay accredited, no? Yan po ay binigyang prangkisa ng NTC. Hanggat binigyan ng karapatan niya ng MTRCB at KBP na sila ay mag-offer it, wala po dapat magbawal sa kanila. Maliban na lang kung nagbabalita sila dyan ng fake news. Bakit? Kung meron mang fake news, sabi nga ni Alvin El Chico, ireklamo ninyo. Kasi katulad nito, pinagbawalan daw sa opisina ni Vice President Sara Duterte ang DZMM News at pati siguro itong mga reporter nila at yung mga journalist na mag-cover doon, no? Katulad nung nangyari sa kay Eden Santos, mga kababayan, dyan sa Malacanang ng Net25, di ba, pinipetisyonan nga na bawal mag-cover si Eden Santos sa Malacanang. Subalit sapagkat bagamat hindi naman na ituloy kasi nga
may kalayaan naman talaga ang media. Kasi nga meron tayong tinatawag na freedom of speech. 'Di ba? So, ngayon, mga kababayan, yan ay napuna. Napuna ni Alvin El Chico na narinig daw niya na hindi daw inaccredit ng Office of the Vice President itong media outlet na to, yung DZMM. Ngayon, mga kababayan, sa madaling salita, sabi nga ni Alvin El Chico, parang may sariling ano ito, parang tawag dito, personal interest ang nangyayari. Hindi po porket ang may-ari po dyan ay si Romualdez, wag naman po niyang idama yung mga reporter. Di ba? Kasi unat sa poll, mga kababayan, yan pong Office of the Vice President, ang nagpapasahod po dyan, no, ay gobyerno. At ang perang pinasahod ng gobyerno dyan ay galing dito sa mga ito at sa atin, mga taxpayer. So bakit pinagbawalan ni Sara di umano, according dito kay Alvin El Chico, ang DZMM na mag-cover dyan sa Office of the Vice President? Kasi bias daw at pagmamayari ni Martin. Hindi po pagmamayari ni Sara yan, mga kababayan. Hindi po pagmamayari ni Sara Zimmerman Duterte Carpio ang Office of the Vice President. Diba? Ngayon, mga kababayan, dyan pa lang sa ginawa ni Sara, diktador po ang galawan niya. Diktador. Bakit? Bakit siya magdesisyon na wag papasukin yan? Yung mga yan kasi porkit pagmamayari ni Romualdez yan, porkit ganito kay Romualdez yan, diba? So hindi mo na papasukin. Ang problema ngayon, mga kababayan, ang DZMM, pagmamayari ni Romualdez. Anytime kung ayaw ni Romualdez i-covered ang Office of the Vice President, walang magawa si Sara kasi personal at sariling pagmamayari ni Romualdez ang DZMM. Pero magkaiba po, mga kababayan. Ang Office of the Vice President, pagmamayari po ng publiko yan. Pagmamayari po ng gobyerno yan. Saan po ba kumukuha ng pangtustos ang Office of the Vice President para pagpasahod dyan ay sa taong bayan? Wala pong nagmamayari dyan maliban kung ang mga taxpayer na. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, dito sa ating bansa, wala pong kwenta na ang gobyerno at ang ating korte. Yung ating walang batas dito sa Pilipinas, mga kababayan. Biruin mo, Office of the Vice President, inangkin na ni Sara. Pangalan lang ni Sara Duterte ang nakalagay dyan, pero hindi po siya ang may-ari ng OVP or Office of the Vice President. Di ba? Pangalan mo lang, Vice President ka. Ang lakas ng loob mo na angkinin ang Office of the Vice President at hindi mo papasukin ang DZMM. Kasi pagmamayari ni Romualdez yan. Kasi galit ka kay Romualdez. Pero bakit? Nagtatrabaho ka ba at ng serbisyo ka ba bilang Vice President? Yun ang tanong ngayon, mga kababayan. Kung pinagbawalan di umano or binand, nakaband ang DZMM sa Office of the Vice President, ang lakas naman ng loob ninyo mag-ban. Samantalang tanungin natin ngayon, ang Vice President nyo ba nagtatrabaho? Sa isang buwan nga, Diyos ko, swerte na lang kung may isang linggong present yan, yung Vice President ninyo. Diba? Ang lakas ng loob ninyo magdesisyon na pagbawalan si ganito, pagbawalan si ganyan. Dapat sa publiko yan. Dapat nga, yung bawat lakad mo, bawat paggamot mo, bawat sugat mo, bawat pilay mo, ay pinupubliko mo yan, ipinapaalam mo sa tao yan. Bakit? Anong saysay ng binayad ng taong bayan mula sa kanilang tax or sa aming tax? No? Ang pagbayad ng pang medical fee mo, pang doctor's fee mo, pang allowance fee mo, kung hindi lang din naman malalaman ng tao. Di ba? Dapat nga transparent kayo Sa bagay, yung confidential nga, hindi nyo masabi-sabi. May aasahan pa ba kaming transparent dyan? Di ba? Yung confidential fund yung nga, hindi kayo transparent Ngayon, aasa pa kami ng transparent. So, wala na kaming pakialam kung yung sugat mo sa liig, paano mo pinagamot yan, di ba? Yung pilay mo sa kamay, hindi mo naman pinapublic yan Yung lakad mo nga, hindi namin alam kung ilang araw ka doon. Kasi hindi mo naman pinapublic, ikaw lang. Pinipersonal mo lang. Hindi ka gumagamit ng pera ng bayan. Diyos mio, Marimar, sino ba pinagluloko ninyo? Hindi gumagamit ng pera ng bayan. Pag mga ganyang bagay kasi, mga kababayan, wag po natin angkinin. No? Katulad dyan sa Davao, hindi porkit
kayo yung namuno dyan, kayo yung mayor, kayo yung vice mayor, kayo yung congressman, ay sa inyo na yung Davao. Tandaan ninyo, pangalan nyo lang dyan, pero hindi nyo pagmamay-ari yan. Di ba? Pangalan nyo lang, posisyon, ang meron kayo. Pero sa ngalan ng pagmamay-ari nyo, hindi po pagmamay-ari ninyo yan. Di ba? Katulad dito ngayon, DCMM, sabi ni Alvin El Chico, nakaban daw sa Office of the Vice President or hindi daw ina-accredit ng OBP itong DCMM. Kasi nga, bakit? Dahil ba pagmamay-ari ni Romualdez? Dahil ba si Romualdez ang owner? Dahil ba bias ang DCMM? Bias ang ABS-CBN? Ganun ba? Kaya hindi nyo ina-accredit, hindi nyo pinapayagan na mag-cover sila dyan? Binaban ninyo? Bakit? Pagmamay-ari nyo ba yan? Aba, iba na pala ngayon mga kababayan. O kung ako pala, tatakbo akong barangay chairman dyan sa City of Maynila. So ako na pala ang may-ari nung barangay na yun kasi ako yung chairman. Aba, parang hindi naman po siguro maganda yung ganon. Parang hindi naman po siguro magandang pakinggan. Manungkulan, kaya nga tinatawag kang public servant, no? Magserbisyo ka sa tao. Kasi tao ang nagpapasahod sa'yo. Pero yung pagmamay-ari ng gobyerno, ay ang publiko, lahat ng buong Pilipinas nagmamay-ari niyan. Hindi dapat angkinin ninyo ng kayo-kayo lang. Tama naman, sabi ni Alvin El Chico. Tignan nyo, May nakapagsabi kasi sa akin, ewan ko kung totoo, na hindi daw ina-accredit ng Office of the Vice President ang DZMM. Ay, teka po muna, hindi nyo po pera yan. Paalala lang po sa Office of the Vice President, ang nagpapatakbo po ng Office of the Vice President taong bayan. ay pera ng taong bayan. Hindi po pera ng Vice Presidente. Diba? Kahit nga sabihin natin pera niya yan eh. Ang problema, nagtrabaho ba siya? Lakas ng loob naman niya magdesisyon kung sakaling totoo man yan. Diba? Sabihin, may public interest po yun. Hindi mo pwedeng iban dahil lang ang pagturing mo ay may bias. Pag may bias sa sinasabi mo, edi reklamo mo sa pamunuan kung may bias yung report, hindi ho ba? Actually, mga kababayan, hindi na po bago sa atin yan. Kasi nga, yung ABS-CBN nga, pinasara ni Digong ng tatay ni Sara eh. Bakit? Alam nyo, ang rason kung bakit ipinasara ni Digong ang ABS-CBN, hindi po yun sa ngalan na hindi sila nakapagbayad ng tax. Nakapagbayad po, simula nung siningil nila, bayad na po ang ABS-CBN. Bakit nga ba tinuloy pa rin ni Digong at hindi niya binigyan ng prangkesa? Kasi pinag-inita ni Kibuloy si Vice Ganda. Kaya, si Kibuloy kasi mga kababayan, yan yung generator ni Digong. Pag nag-blackout ang Pilipinas, pag nag-blackout ang president, meron pa siyang pang-generate si Kibuloy. Kaya kung naalala ninyo noon mga kababayan na hinamo ni Vice Ganda si Kibuloy, pakayabang mo pala eh. Sige nga, ipahinto mo nga ang probinsyano. Kasi pakayabang mo, pinahinto mo yung lindol. Ano sabi ni Kibuloy? Antay-antay ka lang, Vice. Kailan mo gusto? Next month? Second month? Third month? Mula ngayon? Antay ka lang, Vice. O baka pati yung network mo, mawala yan. Bakit nasabi ni Kibuloy ganun yon? Kasi nga malakas siya kay Digong. Ngayon mga kababayan, pinag-inita ni Digong yung tax na nakabinbin, yung na-pending na tax ng ABS-CBN na hindi agad-agad na bayaran. Kasi nga malaki nga naman. So ngayon mga kababayan, syempre, inunti-unting bayaran, hindi binuo. Ngayon nung nabayaran na ng buo, okay na ang lahat-lahat. Anong sabi ni Digong? Ipagbenta nyo na lang yan. Kahit anong gawin ninyo, ipagbenta nyo yan, kaya pasara ko talaga yan. Bininta. O nabili ni Bilyar. Pinag-initan ni Digong. Bakit pinag-initan din ni Digong yun bukod kay Kibuloy? Dahil din po sa isang ads ni Digong, yung political ads niya, na hindi ipiniplay ng ABS-CBN. Kaya nga sinugod yung ABS-CBN Davao eh. Pinagbabato yung harap. Kasi may advertisement daw si Digong, yung political campaign niya, na hindi ipiniplay. Kaya ipinasara ang ABS-CBN. Ikaw ba naman mga kababayan, mag-play ka ng advertisement or political campaign na sasabihin mo, putang ina ninyo, papatayin ko kayo. Bawal po yun. Kung iplini po yun ng ABS-CBN at kahit sabihin mong 1 billion ang binayad doon para ma-ere ng ABS-CBN, patay ang ABS-CBN ng MTRCB. Bakit? Malaking network yan. Nakaabang ang MTRCB dyan, ang KBP at kung ano pa. No? Pag nakita dyan na nag-play sila ng advertisement na
Pag ako nanalo, 3 to 6 months, papatayin ko kayo mga putang ina ninyo. I-try ninyong i-play sa TV yan, ganyan na pananalita. Kung hindi ba sila ma-block or ma-ban, masuspended ang kanilang prangkisa, at hahabulin sila ng MTRCB. Isa din po yun sa rason na hindi na i-play-play. Ngayon, sabi ni Digong, gustong bawiin, ibalik, willing naman ang ABS-CBN na ibalik. Ang problema lang, ayaw na ni Digong. Kasi ang gusto niya, alam nyo, sa panahon ni Digong, silent martial law kasi yun. Bakit? Nasabi ko, biruin mo, pag sinabi ni Digong, patay ka, patay ka. Pag sinabi ni Digong, isara ka, isara ka. Anong tawag sa ganyan? Oh, yun bang pag-alis ni Digong, pagiging miyembro ng ICC? Pinaalam ba ni Digong sa taong bayan? Pinaalam ba niya? Nag-hearing ba? May session ba sa Senado? Wala. Sila-sila lang nagdesisyon na tanggalin ang ICC, pagiging miyembro ng Pilipinas sa kanila. Oh, hindi niya pinaalam sa publiko yon. Sila-sila lang. Nagulat na lang tayo. 2019, tanggal na. Diba? Oh, like na po tayo, mga kababayan. Yun po yung katotohanan. Yeah? Tapos ito ngayon, no, nakaban. Hindi ni-credit ng OBP ang DZMM kasi pagmamayari ni Romualdez. Kasi ayaw ni Sara kay Romualdez. So, anong kinalaman ni Romualdez sa balita? Kahit sabihin ninyo na bias kasi pagmamayari ni Romualdez to, ireklamo ninyo sa programa. Ireklamo ninyo sa kanilang di ba? Diyos mio, Marimar. Ganun lang yon. Kaya nga sabi ni Alvin L. Chico, kung bias man sa inyong paningin, ireklamo ninyo sa himpilan nila, ireklamo ninyo sa opisina nila kung bias man ang kanilang balita. Di ba? Diyos ko, kung bias lang ang pag-uusapan, kung fake news lang ang pag-uusapan, at kung bias lang ang pag-uusapan, bakit hindi nyo imbestigahan yan si Jason Sa? Nagkaduling-duling, nagkabungi-bungi na at fake news pa rin. Bakit hindi nyo anuhin si Jason Sa? Nagkaduling-duling na. Patong-patong na yung kaso ng putang inang matandang journalist, di umano na yan. Puro fake news yan. Tapos yung ABS-CBN, kumpleto prangkisa, merong mga rehistro, merong mga papilis, andyan pa nga ini 25, andyan yung SMNI, puro bias din yan. Sino bang tinitira ng SMNI? Si PBBM. Ba't hindi nyo ipinaano yan? Kasi bakit? Pabor sa inyo? Kapag pagmamayari ng kaaway ninyo, bawal na. Hindi nyo naman pagmamayari yung OBP. Di ba? Sir Elijah. So yun lang po mga kababayan. Yung ating komento dyan patungkol sa di umano na pinag-uusapan ngayon. Mga kababayan na trending itong DZMM, pinagbawalan daw ng Office of the Vice President. Naku, sasabihin na naman ito ng OBP. Hindi po totoo yan. Wala pong ganyan. Ganyan naman sila Kapag nabisto, kapag nabuko, wala pong ganyan. Hindi po totoo yan. Hindi po kami ganun. Tapos, statement na naman. Magpalabas ng statement. Kininam. Gilan nyo kami. Alam namin yung mga estilo nyo, mahilig kayong mag-twist ng balita. So ito, sunod, mga kababayan.